holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. We try to sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Whenever we try to sing, hey yo, 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 there is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad. Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Whenever we try to sing, glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to you were inside, tempted and tried. You
The Word became flesh for my sin and bread. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Now lead me to the cross. To your heart, lead me to your heart, lead me to your heart, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Now lead me to the cross. Oh, this pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound
Raising up the broken to how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I can see you now. Oh, I can see it all in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Tulingan sa biyaya niya tayo ay buo malayo. Hallelujah, Lord Jesus. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon at magpasalamat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasako po kami, Panginoon, sa iyo. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na nakilala. Dahil ikaw po ang Diyos na nagliligtas sa amin. Napakabutin po, Panginoon, sa inyong mga anak na patuloy na naglilingkod, patuloy na nakikibahagi sa gawain sa iglesia, sa patuloy na nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na kami ay patuloy na lalago, patuloy na magtitiwala, patuloy na ang aming pananampalataya ay hanggang kami ay may lakas ng aming buhay at katawan, Panginoon. Lord, aming dinadalangin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Bansang tinaguriang Kristiyano na maraming nababahagi sa aming
bansang ito, Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, ang layunin nila ay sa inyo rin nakapokus, Panginoon. Kahit sila ay mga hindi Kristiyano na tinataguri ang Muslim, dakilang Diyos, pero kayo rin po ang itinataas ayon sa kanilang pagkakakilala. Kami po, Panginoon, na narito, dakilang Diyos, sa loob ng Iglesia, ay patuloy na mananalangin para sa aming bansang ito, Panginoon. Mula sa aming presidente hanggang sa senadorya, hanggang sa Kongreso, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na patuloy niyo pong lilinisin ang mga namumuno sa aming bansang ito, dakilang Diyos. Alam ko po, Panginoon, na kumikilos po kayo sa paraan na napakaganda, napakalinis, dakilang Diyos. Hindi po namin matutulusan, dakilang Diyos, ang iyong naisin. Ang alam po namin, gusto niyo pong itaas kayo at ang bansang ito o ang mga Pilipino, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo, dakilang Diyos. Aming lalapit din, Panginoon, ang mga naglilingkod sa aming bansang ito. Mula sa airport, dakilang Diyos, gayon din sa kapulisan, gayon din sa mga sundalo, gayon din sa mga dagat na sila ay patuloy na naglilingkod. Nawa, Panginoon, magkaisa po sila ng pagkakilala ng paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Nasa gayon, dakilang Diyos, patuloy na itaas ng bansang Pilipinas ang inyong pangalan. Kung paano, dakilang Diyos, na aming hinihiling, dinadalangin, maging ang aming minamahal na bansa na Israel, dakilang Diyos, na iyong pinili, Panginoon, na iyong sinilangan, dakilang Diyos, para sa amin, dakilang Diyos. Umaasa po rin po kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy na masusunod, dakilang Diyos. Lord, dinadalangin din, Panginoon, ang aming mga kabataan, dakilang Diyos, nawa patuloy silang maglingkod sa iyo, ayon sa pagkakilala, ayon sa pag-ibig nila, ayon sa magandang naisin na paglilingkod nila, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga bata, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na sila ay lalaki na malapit sa iyo. Lalaki sila, dakilang Diyos, na maglilingkod din sa iyo at gagamitin po, Panginoon, ang iglesyang ito. Panginoon, ang dalangin po namin. Kami po na narito, mga may edad na o mga senior, o lahat, dakilang Diyos, na mga pamilya na dumadako sa lugar na ito, Panginoon, ay iyong iingatan, iyong pagpapalain, dakilang Diyos. Aming sinasama ngayong tanghali o ngayong umaga ang aming kasamang elder, dakilang Diyos, na naandoon po siya sa ospital, na nakumpain, dakilang Diyos. Panginoon, anuman po ang kalagayan niya, hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po siya, dakilang Diyos. Alam po namin, kasama namin siya rito sa gawain dito, lalo na sa nalalapit na anibersaryo ng Banay-Banay, dakilang Diyos. Umaasa po kami na makakasama namin siya, dakilang Diyos. Umaasa po kami na mayroong kagalingan na gagawin ka po sa kanyang kalagayan sa ngayon, nawa makita ng doktor ang kalagayan to at masabi niya na makukuha pa sa gamot ang kanyang kalagayang ito, Panginoon. Huwag niyo po, Panginoon, pababayaan. Nawa ang lahat ng balakid, lahat ng hadlang, Panginoon, alsin niyo po sa bawat isa, Panginoon.
lalo na sa mga patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Idinadalangin din po namin ang aming Mother Church Dakilan Diyos. Patuloy din po sila sa gawain, sa dalawang gawain, sa umaga at sa tanghali, Dakilan Diyos. Umaasa po kami na lalong magiging malapit siya sa iyo, Panginoon. Nawa mga pamilya rin na nadako ron, Dakilan Diyos. Umaasa po na magkakaroon ng pagkakaisa, Dakilan Diyos. Lord, ngayong umaga, dinadalangin namin ang aming pastor na siyang maghahatid ng inyong salita. Gamitin mo po siya, Panginoon. Nawa hindi siya ang makita, kundi ang kanyang dinadala na salita ng Diyos o na salita na mula sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon. Ingatan po siya. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Amen. A blessed morning to all. Welcome, beloved brothers and sisters. At muli tayo po naman ay dadako sa ating pong patuloy na pakikinig, pag-aaral, pagbulay-bulay ng salita po ng ating pong Panginoon. Before moving on, tayo po ay sandaling manalangin, tayo tumayo. Let's all stand. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay nagpapasalamat for giving us this opportunity once again na kami, Panginoon, ay patuloy na makapag-aral, matuto, makinig, ipamuhay, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan sa umaga pong ito, Panginoon. Tuloy nga, Panginoon, na kasama po ito sa aming pong buhay bilang isa pong Kristiyano, bilang isa nakakilala sa inyo, na kami, Panginoon, ay patuloy na mag-aaral ng inyong pong mga salita, Panginoon. At kami po naman, Panginoon, ay nandoon ang pag-asa, Panginoon, na sa aming pong pag-aaral ito ay kayo, Panginoon, ang nangunguna, kayo, Panginoon, ang nangungusap, at kayo, Panginoon, ang naglilinis ng puso ng bawat isa, na kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat makinig, at maging karapat-dapat, Panginoon, na mag-partake, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon, for this morning, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat muli sa inyong pong walang sawang pagmamahal sa amin. Samahan niyo kami. At kayo, Panginoon, ang aming pong makikita, kayo ang aming pong papakinggan at wala na pong iba. Salamat po. Our prayers in Jesus' name. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon sa umaga pong ito ay part po ng Christian living. Paano ho ba tayo mamuhay bilang isa pong Kristiyano? At ang ating pong verse ay nandun po sa Colossians. At ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ay walking with God. Paano ho ba tayo lumakad kasama po ang ating pong Panginoon? Ito po ay naka-design para po sa mga born-again Christians. And this is not for people who have not yet accepted Jesus Christ as their Lord and as their Savior. At ito po ang ang ating pong pag-aralan at ito po ang verse po natin for this morning. Shall we read all of us? Basahin po natin very briefly. Shall we read
Ready? Begin. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk with Him. So yan po ang verse po natin. Purihin po ang Panginoon sa isa pong verse na ating pong binasa na salita po ng ating pong Panginoon. Now, ang verse pong ito, kung ating pong titingnan, ay nagsasaad sa buhay po natin bilang isang Kristiyano na hindi tayo dapat manatiling standstill. Ano ba ibig sabihin ng standstill? Yung bang matapos mo tanggapin ang Panginoong Hesus, matapos kang mag-repent, tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, tapos bininyagan ka. After na binyagan ka, sasabihin mo, okay na ako. Dahil ako'y nabinyagan na, tinanggap ko na siya, pinatawad na ako. Now, is that correct? No, it's not. Ang sabi po, we are not supposed to remain standstill. Matapos mo nating tanggapin, matapos tayong binyagan. Kaya, hindi na magpa-participate sa church activities. Hindi na. At hindi na magdarasal. Hindi na, wala ng prayer. Wala ng home visitation. Wala ng pakikisa sa mga kapatiran. Sapagkat sa kaala niya, siya na ay ligtas na. Ang maliwanag mga kapatid, we either go forward or gradually slip backward. So, matapos po natin tanggapin ang Panginoong Hesus, then we move forward. Lumago po tayo sa ating pong pananampalataya. At hindi po tayo mag-slip backward. Kaya nga, backsliding po ang tawag po natin doon. So, let us go on to maturity. Maging mature na po tayo sa ating pong pananambahan. Maging mature na po tayo sa ating pong Christian life. Now, ang literal po na ibig mong sabihin nito kapatid is that the Christian who is not making spiritual progress is an open target for the enemy to attack and to destroy. So kung hindi ka magsisikap, binigyan na tayo ng lakas ng Panginoon para mag-move forward, ayaw mo naman. Ayaw mo naman, tamad-tamad ka, ayaw mo manalangin, ayaw mo mag-attend sa church service. May mga gawain tayo para lumago. Meron tayong mga early studies ng Bible para sa kabataan sa kabila. Dito naman sa mga may edad sa atin, sa kabila naman. Then, naturalmente, wala kang magiging progress. At yan ang dahilan ngayon kung bakit ang kalaban po natin ay aatakihin po tayo. Kaya nga we encourage people to come to church. We encourage people to attend our Wednesday service, Wednesday fellowship po natin, nasa ganun lalo tayong lumalim. Kasi ang nais ng demonyo na hindi ka umunlad. Nais ng demonyo mag-remain ka as what you are. Hindi na po magsisimba, hindi na po mag-aaral, then that is a sign for the devil to come and ka na magpunta doon. Mag-enjoy ka na lang dito, mag-inuman na lang kayo, mamasyal ka sa SM, okay na yan. So iba na yung magiging priority mo ngayon. And mind you, palagi natin binabanggit ang slippery slope. Nandun ka ngayon sa slippery slope, pababa ka ng pababa. Nandito ka sa taas, kasama mo ang Panginoon, dahil sa tamad ka na, ayaw mo nang mag-attend ng pag-aaral, pababa ka na ng pababa. Kaya pagdating dito sa baba, makikita mo na lang, ikaw na ay, kumbaga, quote-unquote, nilalamong ka na ng kalaban po natin. So, ang walk po in the Bible, pag sinapay tayo ng walk, nabanggit po natin ngayon na yung walk. Alright? Sabi natin dito, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk with Him. So, ano pa ang ibig sabihin ng walk? Ang walk mga kapatid, isa po itong metaphor. Ibig sabihin, patalinhaga. For practical daily living. Patalinhaga lang po yan. Hindi po ibig sabihin na maglalakad ka. Hindi po. Metaphor po yan. Yan po ay tinatawag po nating allegory or figure of speech. So, ang ibig po sabihin ng walk is that ang buhay po natin bilang isang Kristiyano ay isa pong journey. Matapos mong tanggapin ng Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, what will you be in the next 2 years, in the next 3 years, in the next 5 years? What will you be? So, kailangan po natin mag-progress. Kailangan po natin mag-improve. Ano po? So, journey po natin yan
and we are to walk with it, we are to make consistent forward progress. So ask yourself now, I am making progress. Ako ba'y lumalago sa salita ng Panginoon? Ako lang ba'y nasa church para maupo, makinig din after that, no more? Meron bang progress? Nagpa-participate ka ba sa mga gawain sa church po natin? Nag-aaral ka ba together with the others? Pag hindi mo nagagawa po yan, then you need to take some more steps para ikaw naman ay makapag-move forward. Ang walk, mga kapatid, yes. Ang walk, mga kapatid, ang isa sa atin, no? As we take our walk, para po sa born-again Christian. Pero para naman po sa non-Christian, you also take a walk. Para sa atin po na born-again Christian, we take the walking na righteous po yung atin pong tinatahak. Pero yung non-Christian, yung kanila pong tinatahak ay kabaliktaran. Doon po sila lumalakad sa kamunduhan. Gawa po ng kamunduhan, inuman dito, no? Pagmumura dito, pandaraya, panluloko, corruption dito, adultery dito, homosexuality dito, pagnanakaw dito, yun ang kanilang paglakad sa ibabaw ng mundong pong ito. Yun po ang kanila. At ang sabi po sa Ephesians 2, ang sabi po ron, na in which you used to live when you follow the ways of this world. So, sa simula pa lang, mga kapatid, tayo nga po ay makasalanan at ang sinusunod po natin ay ang takbo ng mundong ito. Yan po ang pag-walk po natin nung hindi pa natin nakakilala ang Panginoon. Ang sabi po sa next verse po natin, now, if we claim to have fellowship with Him, yet walk in darkness, we lie, and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So, kung sinasabi mo na lumalakad ka sa katwiran, pero ang ginagawa mo naman, you are walking in darkness. Hindi po tama po yon. So kailangan po sa atin, we walk in the light. Ibig mo lang sabihin, yung totoo. Sapagat ang ating pong Panginoon is the light. Yan po ang isang pangalan po ng ating pong Panginoon. He is the light. Siya nagbibigay ng liwanag po sa atin. And we have to fellowship with one another. At sundin po natin ang mga sinasabi po ng ating pong Panginoon. Now, the believer, ang isa pong manampalataya, can walk in darkness or in the light. Ibig po sabihin, para po sa ating manampalataya, meron po tayong choice. Look at that word. And constantly is urged to choose. Sa ating pong paglakad ng kapatid, we have to choose. Ano bang pipiliin natin? In the light or in darkness? Yan po ang ating pong pwedeng piliin. So, nasa sa inyo yan. Kung kaya nga po, meron pa tayong choice, meron pa tayong freedom to choose. Kahit na ikaw ay born again na. Pero kung ikaw ay born again na, mangingibabaw sa iyo ang paglakad po sa righteousness. Now, ang karamihan ginagawa po natin ay magsimba lang, magpunta sa church. Magpunta sa church. No? So, ang pagpunta sa church, mga kapatid, ay maganda din po naman. No? At kasama po dito, pag nagpunta ka ng church, then you have to walk with God. Kaya nga po, tayo nga po, bilang church, bilang ecclesia, ecclesia po, just another term, Greek term po yan, naandyan din po yan sa mas malalim pang pag-aral. Now, ito po mga kapatid, we are the church, we are the ecclesia. Tayo po ay binuo, tayo po ay tinawag. At ang sabi po, ang ecclesia is a Greek word defined as a called out assembly or congregation. So tayo nga po ay tinawag at tayo bilang ecclesia, tayo po ay tinawag. Bakit po tinawag? Ang sabi po sa 1 Peter, tayo po mga born-again Christians, no? The called out assembly, tayo po yun. Tayo po ay tinawag, tayo po ay na-born again, tayo po ang pinili. At tayo ang bilang pinili, then we have to walk in the light.
Pinili ka ng Diyos. Ba't ka maglalakad doon sa kadiliman? Bakit mo susundin yung gawa ng kaaway samantalang pinili ka ng Diyos to walk in the light? And when you say in the light, it is with our Lord and Savior, Jesus Christ. Yung kanyang pong mga katuruan ng ating pong tinitingnan. We are the chosen people. Tayo nga po, you and I, we are the chosen people who have accepted Him as Lord and Savior. Siya ang nagsabi nito sa atin, siya ang pumili nito sa atin. Kaya nga we belong to that royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into this wonderful light. So, galing tayo sa darkness, galing tayo sa kasalanan, hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo, at nalinis tayo, binayaran niya yung ating kasalanan. At dinala niya tayo in the light. In the light meaning, tayo nga po ay wala na pong kasalanan, sapagkat inako niya na po yung ating pong mga kasalanan. Now, the question now is, tayo bilang Kristiyano, how do we now walk in the light? Paano tayo ngayon maglalakad sa katwiran? How are going to walk in the light? Now, we have some few numbers, few numbers para po pag-aralan po natin on how we can walk in the light. Now, so tayo pong pinili, and dahil tayo pinili, we are the called out ones. We are the chosen people. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang namili, kundi siya ang pumili sa atin. Siya ang pumili sa atin. And therefore, out of darkness, dinala tayo sa liwanag, at tayo lalakad ayon sa liwanag, ayon sa pangunguna ng ating pong Panginoon. Now, the question is, how can we walk? How can we walk with God? Paano po tayo lalakad kasama po ang ating pong Panginoon? So this is the question that we have to answer. Alright. Tingnan po natin. Ang una ay, we walk in humility. Tayo nga po ay lalakad ng may pagpapakumbaba. Humbling yourself. Wala pong pride po dyan. So if we humble ourselves, tumalikod tayo sa kasalanan, at tayo'y tumingin po sa Kanya, turning to Him. Siya lang ating pong titingnan at wala na pong iba. And we will continue to walk with Him. Hindi lang po tayo lalakad, susunod sa Kanya sa ngayon na tinanggap natin siya, but all the way hanggang sa huling patak ng ating pawis, ng ating luha, at hanggang sa huling hininga na ating pong ilalabas sa ating pong katawan. Ganyan po ang pagsunod po natin. Kahit anuman po ang mangyari, we will walk with Him. Sapagkat sa ating pong paglakad sa Kanya, kasama siya, then there is that humility, repentance, brokenness, and death to self. Napakaganda po kung magagawa po natin ito. Magpakumbaba, huwag po tayo magmataas. Kaya ang sabi po doon, sa pangalawa, walk in trust. Pagtitiwala po. Magtiwala po tayo sa Kanya, sa ating pong Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat ang ating pong Panginoon is faithful and just. He is faithful. Siya po'y tapat sa atin at hindi siya magbabago. Hindi siya kukupa sa Kanya pong mga sinasabi. Ang kailangan lang po natin ay magpatuloy ng pagtitiwala sa Kanya, sapagkat siya ang tunay na naglinis ng ating pong mga kasalanan. Pangatlo, ang pangatlo po ay walk in full surrender. Isuko po natin ang ating pong sarili sa Kanya. Everything that we have, kailangan isuko po natin sa Kanya sapagkat in the first place, wala naman tayong sariling pag-aari. We have to make that full and decisive surrender. Everything that we have belongs to Him. Kaya huwag po tayong mag-isip ng kung ano man na ito ay atin. No. Wala tayong pag-aari, ito ay sa Kanya lahat. Kung ano man lang meron tayo ngayon na ito ay galing sa Kanya upang gamitin natin yan sa ikalalago ng Kanyang kaharian dito sa lupa by loving one another. Now, we give everything to Him. Ibibigay po natin ang lahat sa Kanya. Ang ating pong time, ang talent po natin, no? Pati yung ating kahinaan. Kung ano man ang meron po tayo, para po sa Kanya yan. Your total being, anything that we have, ay ibibigay po natin sa Kanya. Sapagkat,
In the first place, sabi nga natin, everything belongs to Him. At kung ano man ang plano ng Panginoon sa buhay po natin, siya nga po ang masusunod, hindi po tayo. At kung tayo ay mayroong complete surrender sa Kanya, mga kapatid, then mas madali niya tayong on His own, no? Hindi, wala namang mahirap para sa Kanya. Pero hindi niya, kung tayo ay mayroong kahalong kasamaan sa atin, paano mangyayari yun na maghahalo ang mabuti at saka masama? Kailangan mo nang alisin yung masama bago magaybabaw yung ating pong kabutihan. Sapagkat yung kabutihan, kaya niya pong iwaksi ang mga kasamaan. So doon po tayo sa kabutihan. Now, ang sabi po doon, sa Romans 12, look at that word, offer your bodies as living sacrifice. Hindi po lamang literal na katawan. Ang sabi po natin, your time, your efforts, resources, everything that we have ay ibigay po natin para sa kaluguran ng Panginoon. Sapagkat the more we do that, nagtitiwala po tayo sa Kanya. Sapagkat ang mahalaga ay hindi ang yaman sa mundong ito, kundi mas mahalaga yung nag-aantay sa atin, kasama natin siya, pagdating ng oras na tinuldukan na ang ating buhay dito sa mundong ito. All of us will be there. All of us. Una-unahan lang kung sinong mauna. And we do not know who will cease to exist in terms of their life on this earth. Hindi natin alam. But for the time being, na tayo nga po ay buhay pa, then kailangan po natin i-surrender ang lahat ng meron tayo para sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. We don't have to worry because God will take care of all of this. Now, pangapat na dapat po nating tingnan, mga kapatid, ay ang walking in obedience. Sumunod po tayo sa Kanya, hindi po tayo ang masusunod. Siya ang masusunod. Hindi po tayo. So, siya ang masusunod. At ang buhay natin, mga kapatid, ay dapat po natin gugulin po natin yan, spent doing His will, joyfully obeying Him. So sa buhay po nating maiksi, ay ibigay po natin, sumunod tayo sa Kanya, obedience. So obedience nga po is better than sacrifice. Obey, sumunod po tayo sa nais ng Panginoon, hindi po yung nais natin. Ang translation po ng obedience sa New Testament translation, ito po ay you remain in Him, you dwell in Him, continuing, staying behind. Hindi ka aalis sa Kanya. You will stay with Him. You are united with Him. You are in union with Him. At patuloy pa ang communication mo with Him. Yan nga po ang ibig sabihin ng obedience. This is a life of obedience that we have. At ang life of obedience ay, mga kapatid, ay ayon din po sa sinasabi po ng ating pong Panginoon. So, we will remain in Him. Kahit ano pang mangyari, ano mang dilubyong dumating, nandun pa rin tayo, nakakapit pa rin tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Walang sino man ang pwedeng mag-alis ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat if we are in His palm, nobody can snatch us from the palm of God in His hand. Nobody. Wala naman. Sapagkat we are safe, ang security po natin with God is 101%. As long as we put our faith and trust in Him. Ang sabi po sa John, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and I abide in His love. So keep the commandments of God. Gaano ba yung commandments? Is it only the 10 commandments? No. From the Old at the New Testament, there are commandments that we are supposed to follow. So we will do this out of love para sa Diyos at para sa ating kapwa. So let's come to number 5. Ang panglima, mga kapatid, is walk in blameless conscience. Blameless. Sa ating po kaisipan. Kaya lang makakuha po natin ito. Kaya ang sabi po ni Paul, I also do my best to maintain always blameless conscience before God and before men. Tapat ka in your conscience. Now, your conscience will tell you kung ito ay mali o hindi. So, we walk in our conscience. Pag kinukonsensya ka, di huwag mong gawin.
No, alam mong mali, di huwag mong gawin. No? Sapagkat yan nga po ang ating pong goal. Now, goal po natin yan, each of us. This should be our goal. Constant goal po natin yan. Na clear ang conscience po natin sa harapan po ng ating pong Panginoon. Wala tayong tinatagong hindi maganda. Ang sinasabi po natin, ang laman ng puso natin ay yung katuwiran na nasa ating pong Panginoon. Yung righteousness na nasa ating pong Panginoon. Now, we're not going to do things which is in opposite to God's will. At kung meron man tayong gagawin na bagay-bagay na in opposite with God's will, the Holy Spirit will allow us to know this. Malututunan natin yan pag tayo nga po ay nasa panig po ng ating pong Panginoon. Papakita po sa atin yan na mali ang ating pong ginagawa. At kung sakaling nakagawa po tayo ng pagkakamali, ito yung pagkakaiba doon sa mga hindi po born again Christians. Yung kanila pong kasalanan, kinakalimutan, pinapabayaan, hanggang sa na maging kalos na sila. Kalyo na, akala nila yung kanilang ginagawa ay tama, sapagkat there is no repentance. But for us, Christians, mga kapatid, meron tayong paghingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan. Yan po ang pagkakaiba. Immediately, tayo ay nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. So, apart from this, mga kapatid, sabi po natin, righteousness with God, at pangalawa nga po ay ang relasyon po natin sa ating pong kapwa. Dapat yung ating pong relasyon sa ating kapwa ay maliwanag. Maliwanag po, clear yung conscience natin sa ating kapwa. Wala tayong pag-iimbot sa ating pong kapwa. Wala tayong pagtatanim ng galit. Wala tayong pagkainggit sa ating pong kapwa. Kundi ang ating po lamang ay pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya ang sabi po sa Romans po ang sabi po ay, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. So mga kapatid, kailangan po sa ating pong pakikitungo sa ating kapwa, wala pong mga lihim na itinatago dyan, kundi sasabihin po natin kung ano ang totoo. Dealings po natin sa bawat isa, hindi po pag-take advantage, hindi po. Hindi po panlalaman lang sa ating pong kapwa. Hindi po. Sapagkat tayo nga po ay clear ang konsensya po natin, patas ang laban po natin sa ating pong kapwa. Patas po. Ibig sabihin, pag sinabi po natin patas, hindi natin siya niloloko, hindi tayo niloloko. No? And to some extent, minsan pa nga lamang pa siya kaysa sa atin eh. So nandun pa rin yung ating pong pagpaparaya, nandun pa rin yung ating pong forgiveness sa Kanya. Yun po ang magiging attitude po natin. Panganim, walk in the Word. Nalala nyo doon sa Matthew 4 kung paano tinukso ang ating pong Panginoon Hesus? Ang sabi niya, we are to live by every word that proceeds out of the mouth of God. Nung tinutukso siya ng demonyo, sinabi niya yan. We live by the word. Sa salita po ng Panginoon, dito po tayo nabubuhay. Because the word of God, ang sinasabi po, is the bread of life. The word of God is the bread of life. Ito po ang buhay po natin, mga kapatid. And another is that, yung pong scripture po natin, mga kapatid, yung salita po ng Panginoon, ang salita po ng Panginoon ay magiging maganda po para po sa atin. At ang scripture, ang banal na kasulatan, ay nagbibigay sa atin ng lahat. Lahat ng pwede nating itanong ay sasagutin po ng banal na aklat. Ang banal na aklat ang pwede pong samagot yan. At ang kasagutan niya, is an exciting life that is pleasing to God. Of course, that is pleasing to God. Ang sabi po sa Psalms 19, akala po natin kasi, ang banal na aklat, ito yung mga commandments and judgments at maraming mga batas na sinasabi. At wala nang kasiyahan. So, very strict yung banal na aklat. Yes, totoo po yan. May statutes, may commandments, may judgment. Totoo po yan. No? Na talagang very strict po ang banal na aklat. Pero tingnan po natin on the other side. Ang banal na aklat din, mga kapatid, yung batas na sinasabi po sa banal na aklat, ito ay kino-convert po tayo eh. Ginagawa po tayong matalino. Nagkakaroon po tayo ng kasiyahan sa ating pong puso. Ang ating pong mata ay nagigising, nakikita niya po ang lahat. At nagbibigay ito ng warning sa atin. Ang banal na aklat nagbibigay ng warning sa atin. At ang banal na aklat nagbibigay din ng reward sa atin. Now,
coming to the Holy Bible, tingnan nyo mga kapatid, bago magkaroon ng distraction, meron muna siyang warning. Meron muna siyang warning. Meron pa siyang pinapakitang mga pwede pang mangyari. No? Tingnan nyo kay Lot, ganun din pong sinabi. Tingnan nyo kay Noah, ganun din pong sinabi. May warning muna. 100 years bago nagawa yung Noah's Ark. In 100 years, tuloy-tuloy ang warning ng Panginoon. But people have hardened hearts. Matigas ang puso nila. Kaya nga po, ang nangyari nga po ay nagkaroon ng global flood. But then again, there is also reward, mga kapatid. Ang ganda, may reward. May reward po sa lahat po ng sumusunod sa Kanya, may reward. Anong reward natin sa Kanya? Of course, we are part of the family of God. Kung anong inheritance sa Jesus Christ, yun din ang inheritance para sa atin. We will all be brothers and sisters. We'll be in heaven. Wala nang tears, wala nang sakit, wala nang cemetery, wala nang ospital. And all of us will be brothers and sisters there. At napakaganda ng pwede pang mangyari sa atin. Rewarding us, yan po ang sinasabi po ng Banal na Aklat. So both ways, ang Banal na Aklat ay nagbibigay ng batas. Kasi ang batas naman, hindi pwedeng pag-ganon eh. Kahit yung batas natin dito ngayon, anong ginagawa ng ating mga batas ng tao, pag-ganon. Ang mahirap lalong nadidiin. Ang mahirap madaling makulong. Pero yung mayayaman na malaking ninanakaw nila, nakukulong ba sila? Alam natin na hindi. Ang tagal lang, kasi they have the money to do that. But that can happen dito sa lupa. Pero sa langit ay hindi po ganon. Maliwalag po ang sinasabi po ng Panginoon, yung gumagawa ng kasalanan, sila nga po ay mapaparusahan. Now, ang batas po ng Diyos na sinasabi po natin, ay ito po yung guidelines and lights on our path. Kaya nga po kung titingnan po natin, doon sa Psalms 119, palagay po natin itong pinag-usapan, ang sabi po, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Palagay po natin itong nakukote, no? Nababanggit po natin ito. Totoo po yan, sinasabi po. No? Nagbibigay po ng warning ang Banal na Aklat. Pointing to the warning, pag itong ginawa mo, itong mangyayari sa iyo. So those who disobey God, they're going to hell. Maliwanag po yun. And there is no middle ground. Wala pong purgatory na tinatawag. And that is opposite to the teaching of other religion. Wala pong purgatory. At wala pong sinasabi na, kagaya po ng ating pong pinag-aralan the last time, yung doktrina natin, hindi madadala ng dasal. Yung pagpatay na kahit anong dasal ang gawin po natin, hindi na mababago yung kanyang sentensya. Hello? Hindi na mababago, mga kapatid. The moment that we are dead, ipagdasal ka man ng 1,000 beses, hindi na mababago ang sentensya sa'yo. So, habang buhay pa tayo, that is the time for us to change. At nagbibigay ng warning ang ating pong Panginoon. They point out danger to warn us, and then point out success to guide us. Yan po ang Psalms 119, 105. Now, how much time we are going to spend in God's Word? Meron po tayong isang preaching time po natin, yung quiet time to pray to God. I think we took that up many years back. Siguro pwede nating balikan yon later on. No? Meron pong quiet time when to pray to God. Alright. At your own time, pwede mong gamitin yan, maaaring bago matulog, o pagkagising mo sa umaga, or at any time na meron kang peaceful time, then you can pray to God. Now, how much time are we going to do that? Then, it all depends on you. Ikaw ang may time na binigay ang Panginoon, then manage your time para ikaw ay makalapit sa ating pong Panginoon. Now, ang time na sinasabi po rito, yung much time. Hindi po lamang sandali, kundi as much time. Ibig po sabihin, every time na meron kang opportunity na nandyan sa iyo to study the Word, then go ahead. By reading, by studying, by memorizing, meditating, obeying. And look at that letter F. Ang letter F ay passing it to others. I-share po natin sa ating pong kapwa ang salita po ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mahiyang magsalita. Huwag po tayong mahiyang magsabi na ang buhay natin maikli lang. Hebrews 9:27, everybody die once, and after that follows judgment. Huwag natin kahiyang sabihin yon. And of course, pag meron kang binabanggit na yan na the only way to God
The only way ay si Jesus Christ. Mapapansin po ninyo, iniismeran tayo. Have you experienced that? Pag sinabi mo na John 3:16, naka-ismid. Pag sinabi mo Romans 3:23, for all have sinned, anong tingin sa atin? Di ba? Para bang kagano'n mo mukha sa atin eh. Yes, but do not worry. No, we still have to share it to them sapagkat yan ang utos sa atin ng ating pong Panginoon. Another one is walk in prayer. Patuloy tayong manalangin. Every time na meron tayong available time to pray, then we come to prayer. Kahit ka nakaupo, kahit ikaw ay nasa opisina, right in your chair, you can sit down, close your eyes, and pray. We pray, mga kapatid. So that, nang sa ganun, mga kapatid, when you continue to pray, you are establishing that relationship with Him. Lalo pang gumagaan yung ating pong pakiramdam sapagkat we are able to talk to God. At in His own way, siya nga po ay mangungusap sa atin. At ito yung ating pong privilege. Privilege po natin yan na makapag-communicate sa ating pong Panginoon. It's a privilege na ang Diyos ay ating pong makausap sa pamamagitan po ng ating pong panalangin. Now, ano po ba ang aspeto ng ating pong panalangin? Ano po ang panalangin po natin? Ang panalangin po natin is that, unang-una, maisip po natin na tayo po may pag-asa. There is hope in God. May pag-asa tayo by the time He comes. Tayo pong lahat ay makakasama ng Panginoon. By the time, sa rapture, darating po ang Panginoon. At tayo ay mga buhay, pwedeng maisama niya. Unahin niya muna yung mga patay, sapagkat sila ay nandun sa balcony. Tayo na isusunod niya ng mga buhay. Isasama niya doon sa langit. Pangalawa, adoring and worshiping God. Patuloy natin kikilalanin ng Panginoon, itataas natin siya sa kanya pong throne na siya naman narapat maupo doon. So patuloy po natin i-adore and worship God. And then sa ating pong panalangin, natin po yung pagkumpisal natin. Pagkumpisal natin sa ating pong mga nagawang kasalanan. Sapagkat wala po tayong kasalanan hindi po nalalaman ng Panginoon. So before you confess your sins, mga kapatid, alam na ng Diyos ang iyong kasalanan. So come to Him. Lord, patawad po sa akin po nagawang mga kasalanan. Then, of course, thanksgiving and praise. Yes, magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon sa lahat po ng nangyayari sa buhay po natin. Everything na nangyayari, mga kapatid, ay kailangan po nating ipanalangin sa ating pong Panginoon. And then, of course, we pray for one's needs. Ang ating pong mga personal na pangangailangan ay ilapit po natin sa ating pong Panginoon. Huwag tayong mahiya, sapagkat siya naman is a provider, Jehovah Rapha. Siya po ang magbibigay po para po sa atin. And then, of course, praying for the needs of others. That's why sa ating mga panalangin, if you'll notice, we are praying for healing of other people. We are praying for the needs of other people na brothers and sisters po natin. We are praying for the other churches. Pulo. We are praying for our relatives, our friends, na sila nga po ay makakilala sa ating pong Panginoon, lalo pang lumalim ang kanila pong relasyon sa ating pong Panginoon. And then, of course, yung pong pinakahuli, warfare. Now, sa ating pong panalangin, we cannot fight evil face-to-face because evil is a spirit. So, ano pong gagawin po natin? Ayon po sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood, but against spirits of this world. Ano po ba ang panlaban natin sa kanila? If you are with me, nobody can be against you. Sabi ng Panginoon. So ang ating pong panindigan dito, we are with God. At anuman ang gawa ng kaaway, kailangan hindi magtatagumpay sa atin as long as we remain truthful and righteous with Him. So, ano bang magagawa natin sa mga demonyo, sa mga evil na yan? Yes, we can just say, resist the devil and the devil will flee. Let us not entertain them. Let us not give them an opportunity to delve in us. Ang lahat siyang sabi po natin na patuloy lang tayo lumapit sa Panginoon. Kailangan mag-move forward po tayo, mga kapatid. Mag-move forward po tayo. Huwag natin hayaan na yung demonyo magkaroon ng time, ng effort na sila po ay makalapit sa atin pagsamantalan yung ating mga kahinaan.
So kailangan po natin tingnan po yan, sapagkat ang demonyo nga po is a deceiver. He came to steal, to kill, and to destroy. Lahat po mga yan, mga kapatid, gagawin po ng demonyo. Pero tayo po ay nakahanda sapagkat walang anuman bagay ang magtatagumpay as long as we are with God. Sapagkat yung ating pong sinasandalan ay pinakamatibay na sandalan sa lahat. Wala nang makakapantay sa Kanya, wala nang makakalamang sa Kanya, wala nang higit pa sa Kanya. So yun pong ating pong pinaninindigan sapagkat siya ang ating pong tanging pag-asa. So sa mga may sakit, we continue to pray for healing. Sa mga may problema sa pamilya, we continue to pray for resolution of the problems within the family, within their children, within their wives, within their husband, and within their household. We continue to pray for them, one another. Kaya nga sabi kanina, patuloy tayong manalangin sa bawat isa. And that is what we should do. Unity in the church by continually praying for everybody. Patuloy po natin ipanalangin ang lahat. Now, the last one there is walk in the Spirit. Ito mga kapatid, ayon po sa Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Medyo mahabang topic po ito. But isortin natin dito, we will have another topic for the Holy Spirit. So, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity. The Trinity, mga kapatid, there are three persons, there are three gods, but there is only one God. All of them are fully God, but there is only one God. All of them are fully God, but there is only one God. Now, iyan ay pag-uusapan po natin in the near future, sapagkat malalim po na pag-uusap yan at hindi po basta-basta maunawaan po natin yan. But for the purpose of our learning today, for this morning, maunawaan natin na ang lahat po ng mananampalataya ay dapat pong mag-submit sa kagustuhan po ng Panginoon. We submit to Him and walk in the Spirit. And when we say walk in the Spirit, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ito na nga po sasabi natin, walking with God. Lumakad tayo kasama ang Panginoon, moving forward. We do not remain stationary, we do not take a step backward, but we are moving forward. Ito po dapat ang maging gawain ng isa pong Kristiyano. Kaya ang sabi po sa Galatians, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So ano ibig sabihin? Pag sinabing and step, kung ano sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, and we know that because the spirits will speak to us. Silang mangungusap sa atin. At sa pangungusap sa atin, alam po natin by our conscience, alam po natin kung tama o mali ang ating pong ginagawa. So with that, mga kapatid, sundin po natin ang another parallel verse sa Romans. Ang sabi po sa Romans, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Sino ito? Ito yung mga chosen people, ito yung church, ito yung pinili, ito yung called out ones. Tayo po yun, mga kapatid. For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear, but you receive a spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. So nung una, tayo nga po ay takot. Takot, ano? Pero tayo po ay nalinis na ng ating pong Panginoon. At nung tayo na born again na, nung the moment na born again po tayo, mga kapatid, nag-repent tayo, tinanggap natin si Jesus, then the Holy Spirit comes to us. The moment you repent, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, then the Holy Spirit comes in each of us. Bawat isa sa atin po, mga kapatid, na sumusunod sa atin pong Panginoong Hesus, then we have the Holy Spirit in us. At ang sabi pa nga po, but you receive the Spirit of sonship. Tayo ay part na ng family of God. At meron tayong karapatang tawagin ng ating pong Diyos bilang Ama, bilang our Father in heaven. Holy be your name. That is our privilege, calling Him our Father in heaven. That's why we call Him our Father in heaven, Abba, Father. In other words, mga kapatid, the Spirit give us life in the new birth. And we must continue to live day by day in the Spirit. Now, to walk in the Spirit means that we yield. Ibig po sabihin, sinusurrender po natin
ang control sa Kanya. At susundin po natin siya to follow His lead and we allow Him to exert His influence over us. Siya na ngayon ang mamumuna sa buhay natin. Siya na ang magsasabi po sa atin. Kaya nga siya ang in control sa atin if we walk in the Spirit. Hindi ka in control ng sarili mo. We cannot control ourselves. Dapat siya ang banal na Espiritu mag-control sa atin. Siya ang banal na Espiritu. And remember again, ang Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 persons, all of them are fully God, but there is only one God. Yan po ang paliwanag ng ating pong reference dyan ay si Wayne Grudem, yung systematic theology. Yun po ang kanya pong sinabi. We'll have more about that later on. Now, to walk in the Spirit is the opposite of resisting Him. So, if we walk in the Spirit, ibig sabihin, you are not resisting Him. Because if you resist Him, you will be grieving Him. Pag nag-resist tayo sa banal na Espiritu, then we are grieving Him. Ano bang ibig sabihin ng grieving Him? Sinasaktan po natin siya. May damdamin bang Diyos? Of course. May damdamin siya. Marunong siya magmahal? Of course. So may damdamin siya. Nasasaktan siya? Yes, He is. That's why kung tayo nakakagawa ng kasalanan, we are grieving Him. Pag tayo nagmumura ng daraya, pag tayo nagsisinungaling, nagnanakaw, nangangalo niya, we are grieving Him. We are grieving Him. Kaya nga po ang sabi mga kapatid, what a wonderful life being led by God's Holy Spirit. No, napakasarap ng buhay natin na ang nangunguna sa atin ay ang banal na Espiritu. Napakaganda po mga kapatid. At siyang magdadirect ng buhay natin. Saan ka pupunta? Where to go? At saan ka hindi dapat magpunta? Anong dapat mong gawin? At ano ang dapat mong sabihin? Ito ang sinatawag na this is walking with God. Amen? Amen. Right mga kapatid, kung malala nyo yung doctrine ng ating pinag-aralan, false doctrine. Di ba? Naalala nyo the last time? False doctrine. Ito na yung ating pag-aaral. Lalo tayong lumalalim sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi tayo nanatili doon sa gatas na pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan, lalo po tayong lumalalim sa pag-aaral sapagkat ito ay intended po para lamang sa mga born-again Christians. Ngayon po, in summary, summarize po natin ang ating pong tinalakay. We have a few items sa summary po natin. Accepting as Lord of your life is the beginning of life with Christ. Yes, totoo po naman. When you accept Jesus Christ as your Lord and as your Savior, when you repent of your sins, there is the new beginning of life with Christ. Bago ng buhay ito, there is transformation already. Kaya hindi ka nababalik doon sa luma. And with that, we will continue to follow His leadership. Ano bang leadership ng ating pong Panginoong Isus? Hindi ang leadership ni Tambaloslos, ha? Hindi po. Ang leadership ng ating pong sinusunod, leadership po ng ating pong Panginoong Isus. Rooted po yan sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Na-establish na po yan, na-build up po natin yan sa ating pong pananampalataya. At bawat araw, every day, He desires to guide you and help you with your daily problems. Alright, napakaganda po. Ang ating pong Panginoong Hesus nagnanais na may guide po tayong lahat. Tulungan niya tayo sa lahat po ng ating pong gawain sa pang-araw-araw. Ang kailangan lang is complete submission to Him. Allow Him to control our life, allow Him to lead our life, allow Him to sit in the throne of our life. Not us sitting on the throne of our life, but Him, ang ating pong Panginoong Hesus, sitting in the throne of our life. So how can you live for Christ? Paano po tayo mabubuhay living for Christ? Right? Paano po? Ang tatlo po ang ating pong tiningnan. Una muna, commit your life and submitting your will to Him. Commit your life and submitting your will to Him. Ito po ang ating pong gagawin to live for Christ. Pangalawa, seeking to learn from Him. Sabi nga natin kanina,
sa Timothy, the Word of God is inerrant and infallible. Ito po yung ating pong sasandalan. Matututo po tayo sa kanyang mga katuruan ayon po sa banal na aklat. I say again, ang banal na kasulatan is inerrant and infallible. Ibig sabihin, hindi po ito nagkakamali. It is the same yesterday and tomorrow. Infallibility at saka inerrancy of the Bible. And then, the last one there, recognizing the Holy Spirit power in you. So, bawat isa po sa atin mga kapatid, we are guided by the Holy Spirit. Nandiyan siya sa atin at siya ang ating pong palaging makakasama. Kaya sabi ng Panginoon, I go and prepare a place for you. At iniwanan niya ang banal na Espiritu to be with us. At ayon sa Trinity, sa Triune God, pangatlo doon ang Holy Spirit. Now, ginamit po ito ni Paul as an illustration of us being rooted in Christ. Now, kagaya po, paano tayo lalago? Paano ba lumalago ang mga pananim? Ang sabi po, sa illustration po nito, sa analogy, no? Ang plants po ay kumukuha po ng nourishment sa soil. Sa lupa. Diyan kumukuha ng nourishment. Kung mataba yung lupa, then ang plants ay madaling yumabong. Kasi nga, mataba ang lupa. So, we are to draw our life-giving strength from Christ. So, sino naman na nagpapalago sa atin? Sino nagpapataba sa atin in our faith? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Siya lang at wala nang iba. Huwag ka na maghanap pa ng pwede magpalago sa iyong pananampalataya. Oh, there is no other name given but the name of Jesus Christ. Sasabihin na, dumaan ka muna kay Mama Mary para ikaw ay maligtas. Again, that is no. The only name given is the name Jesus Christ. So siya lang. So we draw our life-giving strength from Christ alone. In Christ alone, mga kapatid, dyan lang tayo kukuha ng ating lakas ng ating pong strength para tayo lalong lumago bilang isang Kristiyano. Now, the more we draw our life from Him, habang tayo mga kapatid ay patuloy na kumukuha ng lakas natin kay Kristo, the less we will be fooled by those who falsely claim to have life's answer. Habang tayo lumalapit kay Jesus Christ bilang ating tanging Panginoon tagapagligtas, no? Mas bumababa ang posibilidad na tayo matukso ng kalaban. Hello? Ulitin ko ulit. Habang tayo patuloy na lumalapit sa ating pong Panginoong Hesus, lumalapit pa tayo sa Kanya, lalo tayong lumalayo sa tukso ng kalaban. Pero kung tayo nga po ay naka-steady lang, walang ginagawang improvement, walang moving forward, then yung kalabang po natin, unti-unting lalapit sa atin, at tayo unti-unti kanyang mahihila. So kailangan mga kapatid, nang tinanggap natin ng Panginoong Hesus, let us continue to move forward. Ang sabi, kung tayo nga po, malala nyo yung sa pera na pinagkatiwala ng amo, anong ginawa niya sa pera niya? Yung ibang pera, i-invest, lumago. Yung isa, anong ginawa? Binaon lang. Kumita ba? Hindi po. So, ganun din po sa ating mga kapatid. No, kailangan po nating lumago, kailangan po nating mag-move forward, at kailangan po nating mag-improve. Now, with that, pwede na tayong mag-conclude because yung ating time is very simple. Alright? Pinag-usapan namin na kailangan yung ating pong time will be considered. Alright, dito na tayo sa conclusion and our life application. Ang sabi po sa Romans, basahin po natin as we go into this. Alright? So, ang sabi po sa Romans, everybody read. Romans 14, ready, begin. Romans tells us that, ready, begin. Peace and joy. Continue. Continue. And the last one, mga kapatid. Everybody, one more time.
And this life of walking with God results in righteousness, joy, and peace. What a life walking with God. Amen? At meron pa tayong isa pang last slide. Sa ating last slide, everybody read. Alright, maliwanag po yan, ha? Maliwanag po. I think, very clear na po yung sinasabi po dyan. No? Huwag tayong maging double face. Double face po yan. Sinasabing mo maka-Diyos ka, but at the same time, dito ka naman gumagawa ng hindi po maayos. Opposite sa sinasabi po ng ating pong Panginoon. Bigay po natin mga kapatid ang lahat ng paporit paggalang sa ating pong Panginoong Hesus. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yes, Lord. Salamat po for the privilege, the opportunity that once again we have heard your word. Salamat again for reminding us na tunay nga po, Panginoon, na hindi kami dapat manatili sa pagtanggap lamang ng iyong salita. Sa pagpapabinyag, kundi Panginoon, tunay nga po Panginoon na nararapat na ang bawat isa Panginoon ay move forward. Kami Panginoon ay dapat na lumakad, moving forward, and we don't have to look backward sapagkat hindi kami pwedeng mabuhay sa mga nakaraan, kundi we'll be moving forward para po makita po namin at kami Panginoon ay magkaroon Panginoon ng tunay na paglago sa aming pong pananampalataya Panginoon. Panginoon, sa mga instances Panginoon na nagkaroon kami ng doubt sa aming pong pag-move forward Panginoon. Lord, we pray unto you, Panginoon, bigyan niyo kami ng courage. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalinawan ng kaisipan, Panginoon. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na dapat po namin gawin. Ang mga bagay-bagay na hindi po karapat-dapat. At ang mga bagay-bagay na nagiging dahilan upang kami, Panginoon, mag-stumble, Panginoon. Lord, give us that strength to move forward. Give us that strength to set aside, Panginoon, at ma-overcome po namin, Panginoon, ang lahat ng tukso po ng kaaway. And in all of these things, Panginoon, ay wala kaming magagawa kung hindi ikaw, Panginoon, ang kasama po namin. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong tanging pag-asa at wala lang pong iba. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, muli, sa aming pong muling paglakad sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat, patuloy niyong pangunguna, at ang patuloy niyong pagbibigay ng kaalaman sa bawat isa, upang kami, Panginoon, will be able to handle the temptations of this world. Salamat po. Binabalik po namin sa inyo lahat ng paporit pagalang. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, and be glad in it. Rejoice, rejoice, and be glad in it. Rejoice, rejoice, and be glad in it. Patuloy po nating pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, aming Ama na sa langit. Muli, Panginoon, isa pong magandang umaga. Salamat, O Lord, sa pagkakataong muli po, Panginoon, nagsama-sama, Panginoon, yung mga anak, to worship you, to give you thanks, O God, na dapat namin, Panginoon, na walang araw na di kami dapat magpasalamat dahil ang lahat ng bagay ipinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat po sa mga prayers, O Lord God, na binigyan mo ng katugunan, Panginoon. Salamat po dahil dininig mo to. At alam naman namin, Panginoon, hindi ka bingi para hindi mo to mabigyan ng tamang pagseso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa banal na salita na ibinahagi, Panginoon, sa amin ng pastor namin, O Lord God, na patuloy niyong i-bless, i-protect, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin, maging ang kanyang pamilya, O Lord God. Lahat ng tagapag salita, Panginoon, mga elders na nagtuturo, O Lord God, kung wala sila, kukunti lang, Panginoon, ang makakarinig ng tunay na salita mo po, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag. Bawat mga problema, maraming pagsubok, challenges, O Lord God, na nararanasan ng bawat isa. Pero pangako mo, di ka mangiiwan, di ka magpapabaya. Lahat may kasagutan, Panginoon, sa bawat panalangin na yung mga anak. Salamat, Panginoon, dahil natututo kaming sumunod. We are one body po, Panginoon. Ikaw ang ulo. Lahat kami, Panginoon, may bahagi sa iglesia. Sa nalalapit namin, Panginoon, anniversary, 18th year, O Lord God, naging matatag dahil sa aming sama-sama po, Panginoon. United as one, O Lord God. Unity, Panginoon, ang kailangan ng iglesia, O Lord God, upang mapalago, manatili ang aming iglesia dito, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po talaga, Panginoon. Sa lahat ng ito po, Panginoon. Kung wala ka, wala kami po, Panginoon. Kami maka-exist sa mundong ito. Sa mundong makasalanan po, Panginoon. Kaya tawa, O Lord God, lagi ko mo kaming bantayan. Bigyan ng pag-asa sa mga nawawalan nito po, Panginoon. Hope, O Lord God. We trust in you, O God, dahil ikaw lang ang dapat pagtiwalaan ng bawat isa. Huwag namin tignan kung anong magagawa namin, bagkus tignan namin ang magagawa mo para sa amin. Kaya salamat, salamat, Panginoon. Salamat. Maging aming tithes and offering, O God, pagpalain mo po, Panginoon, ng mga taong nagtatapat. Hindi mo to kailangan dahil lahat ng bagay ay sa iyo. Hindi mo to kailangan, O Lord God. Kami nagtatapat, Panginoon, dahil ito'y utos mo, O Lord God. Kaya't kami naniniwala, Panginoon, ng lahat nito ibabalik mo muli sa amin, O Lord God. Maranasan namin ang maganda at maayos na pumumuhay. Salamat sa pagtitiwala. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat po sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo na po ay dadako sa ating mga announcement. Ang schedule po natin ay ang Adult and Youth Sunday School po ay nag-start po ng 9 a.m. to 9:30 a.m. Ang Sunday School Kids po ay nag-starts ng 9:30 a.m. at ang Sunday Service proper po ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ang ating pong prayer meeting, every Wednesday po yan, nag-start po siya ng 6 p.m. Iniimbitahan ko po yung mga available po that time na umattend po ng ating meeting. Next po. Wait lang. Ayan. Ang
ating pong anniversary na ang tema po ay Strengthened in Faith, Romans 4, 2021. Sa October 19 na po yan, 2 p.m. po ang start po. Ito po yung sample ng ating t-shirt para po sa anniversary. Ito po yung sa likod. Tapos yung sa harap po. Yung mga hahabol daw po sa paprint po na may dala pong t-shirt ngayon, pwede nyo na po siyang ibigay po. Then next po. Ayan po ang mga anniversary committees. Sa Sounds, Projection, and Lights po, si Elder Roman Pascua. Sa Reception or Guest Relations, si Sis Elvira Velasquez. Sa Program and Invitation po, si Sis Lorvelin Orzales. Sa Stage Preparation and Stage Design po ay si Brother M.D. Pascua. Sa Physical Arrangement or Parking po, si Elder Yaki Mendoza. Sa Food Preparation po, si Sis Neneth Nacional. Sa Finance Committee, si Sis Myra Carolasan. Sa Oversight Committee naman po, lahat po ng CBCC Banay-Banay Elders. Ayan lamang po sa ating mga announcement. Iniimbitahan ko po si Kuya Carl dito po sa unahan para po ipag-pray po natin siya dahil aalis na po siya sa Pilipinas, mag-abroad na po siya. And ayun po, thank you po sa Lord sa buhay po ni Kuya Carl dahil marami din po siyang natulong dito po sa ating simbahan, lalong-lalo na po sa multimedia po. Ay pong lahat ay tumayo. At lahat elders. Kami po, Panginoon, ay natutuwa sapagkat naging kasama po namin sa sambahan ito, Panginoon, si Carl. At si Carl po naman, Panginoon, ay may plano kayo para sa kanya. Ang plano, Panginoon, na umundad ng kanyang buhay, both physically, materially, at saka spiritually, Panginoon. Panginoon, matagal din po nakasama po namin si Carl at hanggang sa kanya pong matuloy na plano na pagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon, ay manatili pa rin, Panginoon, ang aming pong communication sa kanya, ang aming pong relasyon sa kanya, Panginoon. At manatili pa, Panginoon, ang patuloy po naming pagtaas sa Kanya, panalangin para sa Kanya, nasa ganun, Panginoon, ay Kanya pong ma-overcome, Panginoon, ang cultural adjustment pagdating po sa Kanyang future na trabaho, Panginoon. But for the meantime, Panginoon, habang siya narito, Panginoon, ay dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan na Kanya pong dinadala at ang kalaman na Kanya pong nalalaman, Panginoon, ay Kanya pong patuloy na may bahagi, may share niya, Panginoon, dito sa aming sambahan dito, Panginoon. And likewise, Lord, sa Kanya pong pagtanggap ng trabaho sa ibang bansa, Panginoon. Lord, siya man po, Panginoon, ay mapapawalay sa amin. Pero naniniwala kayo, Panginoon, na ito po ay ayon sa inyo pong plano at magbibigay ito ng progress, both financially, materially, at saka spiritually, Panginoon. Likewise, Panginoon, ito rin po ang mga kailangan, Panginoon, upang maging magandang Kanya pong buhay. At nang sa ganung, Panginoon, patuloy siyang makapaglingkod sa iyo ng maayos, Panginoon. Panginoon, sa aming pong dalangin na sa Kanya pong paglalakbay na ito, Panginoon, ay babaunin niya ang aming pong panalangin. Babaunin niya, Panginoon, ang kalakasan na gagaling sa inyo. Babaunin niya, Panginoon, ang pag-iingat at ang pag-move forward niya, Panginoon, sa spiritual aspect ng Kanya pong buhay, Panginoon. And likewise, Lord, aming pong dalangin din na pagdating niya sa Kanya pong place of work, sa ibang bansa, Panginoon, ay makasama niya, Panginoon, ang mga tao doon, Panginoon, na meron ding takot sa inyong pong pangalan, na magiging kaakibat niya, Panginoon, sa Kanya pong pagtatrabaho, Panginoon. And likewise, Lord, sa Kanya pong papuntang bansa, Panginoon, ay meron din po, Panginoon, na mga tao na maaaring magtangka na hindi maganda para sa Kanya, Panginoon. Ang mga sitwasyon na maaaring hindi maganda para sa Kanya, Panginoon. Ang Lord, namin pong dalangin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang mag-ayos ang lahat ng ito, na lahat ng gawa ng kaaway kailanman na hindi magpaprogress para po sa Kanya. Salamat po, Panginoon, at muli, salamat po sa Kanya pong serbisyo dito sa Banay-Banay at sa mga iba pang pagkakataon na maging serbisyo niya para dito sa Banay-Banay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli, itinataas po namin si Carl, Panginoon, for your protection sa inyong patuloy na pag-ingat, pangunguna,
at sa kanyang paglago sa kanyang pong buhay. Our prayers in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. At before we finally close for this morning, mga kapatid, nais ko lang pong idagdag yung mga committees po natin. Yung mga committees po natin na nakalagay po rito. Yung mga team leaders, kayo po yung team leaders. Kung sino man po yung nandun. We give you the leeway. Kayo po ang mayroong pong katungkulan, mamili po ng inyong pong mga members. At pagkatapos, kausapin niyo po yung members po ninyo on how you can do things. Kung ano po yung mga dapat yung gawin, no? Yung program po natin, yung food, paano bang food, paano bang arrangement, paano ba yung program na gagawin natin po dito, yung sound system, paano ba yung ating invitation, and all of those things, mga kapatid, ay pag-usapan po ng mga different committee chairman. Ano po? Now, kasama po rito, mga kapatid, ang expenses. Kung ano man expenses meron po, para dito, mga kapatid, ay dapat ibigay po ng mga committee leaders or committee chairman or team leaders. Ibigay nyo po sa elders at ang elders po magkukonsider kung ano po ang pwede nating suportahan doon po sa inyong ipapakita. And likewise, nais ko lang po bigyan din muli, ang lahat po na expenses should be covered by receipt, should be covered by yung resibo na ginagawa ni Mera, nang sa ganun po ay properly accounted po yung ating pong disbursement. Kung may mga donors man po na ayaw po magpakilala ng kanilang pangalan, wala tayong problema ron. Kung ano man ang kanilang dinonate, that should be properly recorded. Nang sa ganun po, we have complete accounting. At si Carl po ay gumawa na po ng inventory ng ating pong resources, ng ating pong logistics, no? At yung pong financial expenses po natin from first to the last week of the month ay ginawa na rin po ni Carl, and hopefully ito po ay implement na po natin. So lahat po ay covered according to the last centavo na meron po tayo ay properly accounted po. And again, yung pong ating pong usherates, may I just remind kung sino naka-assign sa usherates, lahat po ng mag-a-attend ng service po natin ay dapat po properly nakalagay po yung kanilang pong pangalan doon sa attendance po natin. That should be part of our ushering efforts. At saka yung ating pong usherates po, kung meron man tayong bagong member o bisita na pumunta dito, yung pong meet and greet po para po sa kanila ay dapat pong gagawin po ng ating mga usherates. I-share po yung magandang balita sa kanila at imbitahan silang muli na bumalik dito sa ating sambahan. Hope yung ating pong chairman ng ating pong ushering committee ay gagawin niya po yung ating pong instruction. Meron na pong mga ibang instruction doon. So again, kayo na pong bahala makipag-usap sa inyong mga members at ang inyong mga gagawin ay i-line up nyo na at nandun po naman sa ating pong guidelines na ginawa, you take that up with Elder Roman, nandun po yung mga dapat yung gawin. So tinan nyo na lang po doon. Kung may kulang man, sabihin nyo po. Okay po? So tayo po yung muli dadako sa closing prayer and benediction po natin. Tayo po tumayo. Marami pong salamat, Panginoon. Nawa kami po ay nakaabot sa inyo, sa aming pagsamba sa inyo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas.
sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Handa na po ba muling magpuri ang bawat isa sa ating Diyos na buhay? Every time I see your glory, every nation's bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As mercy, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Glory, honor, and strength unto our God, your matchless and this no one restrained. This is our God, never reach our same. Glory, honor, and strength unto our God, matchless and this no one restrained. This is our God, never reach our same. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every time we see your glory, every nation's bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As mercy, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Glory, honor, and strength unto our God, matchless and this no one restrained. This is our God, never reach our same grace. Glory, honor, and strength unto our God, matchless and this no one restrained. This is our God, never reach our same. Ayo, ayo, ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad ko, Diyos. Wala kang katulad ko, Diyos. Kahit natin kong wonders ko, Diyos. Kahit natin kong wonders ko, Diyos. Glory, honor, and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God,
There is no one like our God. We say, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one